Ang dumi ng pan mo, damit mo. Yung black. Yung jacket. Nalagyan. Sige. Dito tayo sa Mark chapter 11 verse 20 hanggang 25 or hanggang 26. Matthew chapter 11 or Mark chapter 11 verse 20 hanggang 26. Yan. Sabi dito, at kinaumagahan sa pagdaan nila, nakita nila ang naang puno ng igos ay natuyo na simula sa mga ugat, at nang ito ay naalala ni Pedro, sinabi niya sa kanya, Rabbi, tingnan mo, ang puno ng igos na iyong isinumpa ay natuyo na. At nang sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, maalis ka at maihagis sa dagat, at hindi magalinlangan sa kanyang puso, sa halip ay manampalataya na magaganap ang kanyang sinabi. Mangyayari sa kanya ang numang kanyang sasabihin. Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hilingin nyo sa inyong panalangin, manampalataya kayo na ito ay inyong nakamtan, at ito ay mapapa sa inyo. At kapag kayo ay nananalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman, upang ang inyong namang Ama na nasa langit ay mapatawad kayo sa inyong mga pagsalangsang. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, kahit ang inyong Ama na nasa langit ay hindi magpapatawad sa inyong mga pagsalangsang. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito at kami po ulit ay makapakinig. Nawa ay gamitin niyo po ito, Panginoon, sa pang-araw-araw pa namin o ngayong araw, itong mapag-aaralan po namin ngayong umaga, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na mangusap ang Holy Spirit, nawa ay maintindihan po namin ito, maging pagpapala po, at gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento, maipahayag po ito ng maayos, at nawa ay maging reminder po sa amin, Panginoon. At kayo po yung manguna, Panginoon, sa ilang oras, nawa wala pang mga distraction, Panginoon, at makapag-focus, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. At patawarin niyo po kami, Panginoon, sa nagkapagkasalanan, linisin niyo po kami, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat sa inyong harapan, Panginoon. Sa pagdalangin sa manamis na pangalan ni Jesus, Amen. Yan. Sabi dito sa verse 20, at kinaumagahan sa pagdaan nila, nakita nila na ang puno ng igos ay natuyo na simula sa mga ugat. Yan. So itong puno ng igos kasi, ito ay kinurse or isinumpa ni Ruby. Yan. Sabi dito sa verse 21, at nang ito ay naalala ni Pedro, sinabi niya sa kanya, Rabbi, tingnan mo ang puno ng igos na iyong isinumpa ay natuyo na. So ito yung puno na namatay na kasi isinumpa niya eh. At kasi yung time ata nito, yung puno na to ay talagang maganda yung kanya, yung puno, yan, at saka yung leaves niya, yung dahon. And then sabi sa verse 22, at nang sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, magkaroon kayo ng panampalataya sa Diyos. Yan. Which is, sinasabi ng Panginoon dito na kahit wala na yung puno, kasi merong time dun sa mga puno dati na nagbibigay talaga ng prutas, yan, talagang makakain nila yon. Pero ang Diyos nagbibigay, nagsasabi na manampalataya by faith, kasi nga andun yung tiwala na yung pangailangan natin ibibigay. Kasi nga, alam na, bago tayo mag-pray, di ba? Bago tayo mag-pray, alam na ng Panginoon yung kailangan natin. Kung hindi nyo alam, ayun yun. Bago tayo mag-pray, alam na niya. Pero gusto kasi ng Panginoon na lumapit pa rin tayo. Kagaya ng pag-parents, di ba? Pag mag-aaral na yung isang anak, kukuha ng baon, mas gusto pa rin nung anak na humingi. Kasi yung pakiramdam na yung parents, hihingi. Pa, ma, baon ko. Bibigyan mo. Hindi kagaya ng iwan mo na lang dyan, kukunin na lang. Hindi. Kasi ang Panginoon, gusto niya, lumalapit tayo sa Kanya. At gusto niya na magkaroon tayo ng communication. Andyan kasi ama natin siya eh. Kaya kailangan natin
na manampalataya, humingi, mag-pray. Yun yung sinasabi dito. Ang sabi sa verse 23, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang sinumang magsabi sa bundok na ito, maalis ka at maihagis sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso sa halip ay manampalataya na maganap ang kanyang sinabi. Mangyayari sa kanya ang anumang kanyang sasabihin. Verse 24, dahil dito, sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang ihilingin nyo sa inyong panalangin, manampalataya kayo na ito ay inyong nakakamtan at ito ay papapa sa inyo. Yan. Dito, masalong dito yung panalangin, panampalataya at yung makakamtan talaga natin. Pwedeng sagot ng Panginoon na pwedeng yes, pwedeng hindi, pwedeng no, at pwede rin namang pwede rin naman na hindi pa sa ngayon. Wait. Yan. So pag nalangin tayo, meron siyang sagot. Kaya ang sabi dito sa last, ito ay mapapa sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nakukuha natin agad yung prayer natin or natatanggap natin kasi pwedeng hindi pa tayo karapat-dapat. Kumbaga hindi pa tayo hinog para doon. Like for example, yun, paghawak ng malaking pera, dahil takot tayo maghawak ng pera, hindi pa tayo hinog kasi hindi pa tayo talagang karapat-dapat. Ganun lang yun. O kaya naman, pag tataas ng position sa trabaho, siguro hindi pa na itataas kasi nga, hindi pa kayang mag-take ng responsibility, ng malaking responsibility. Kaya hindi pa siya pwede. Mga ganun sitwasyon, kasi nga, wait, ganyan, maghintay ka lang, yung patience, masahaba pa. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon para mas pag dumating yung araw na pag tayo na yung hahawak, ay pulido, maayos. Sometimes may mga nauuna kahit bata pa, ganun. May mga negosyante na bata pa lang, mayaman na. Kasi, parang pwede na, ganun. At sa akin, yung testimony ko, hindi ko rin nakalain na parang ang bata ko, tapos nag-take na ako ng ganitong great responsibility. Kasi dapat nga dapat mag-aral ka muna, tapos trabaho ka muna, ganyan, tapos mahabang panahon. Kailangan mo ng mapag-experience ng mahabang panahon bago ka magkaroon ng sariling negosyo. Pero yung nagtataka ako, bakit ako nagkaroon agad ng ganito? Tapos hindi naman ibibigay ng Panginoon kung hindi natin kaya o hindi ko kaya. Ganoon. Kasi kung pag-aaralan ko or pag-iisipan ko talaga, dapat nga hindi eh. Kasi mali na yung kwan ko eh. Parang mali yung pinagdaanan ko. Pero dahil nga parang, yun nga, siguro, sabihan ng Panginoon, siya na yung nag-decide na ito. At hindi ko rin naman pinalo, hindi ko pinalo na magbi-business. Kasi ang dreams ko lang naman dati ay yan, seaman, ganyan. Ano pa, sundalo ng bata ko. Hindi ko rin pinalo na maging owner. Parang nung grade 11, grade 12, doon lang ako nagkaroon ng idea na mag-business. Tapos after na nun, tuloy-tuloy na. Parang wala na akong tinalo. Tsaka hindi ko rin pinangarap na magkaroon ng sariling company. Gano'n. Kumbaga hindi ko plinano kasi nga ang Diyos yung may alam eh. Kaya nga hindi natin alam yung mangyayari sa kinabukasan. Kaya andun pa rin yung biyaya ng Panginoon. Yung prayer na Panginoon na sana maganda yung future ko. Pero sigurado magiging maganda yung future natin once nakasama natin ang Panginoon. Once na yung naglilingkod tayo, nakasama siya. Kasi itong mundo na to, temporary lang. Gamit, temporary lang. Kaya nga, maganda yung laging nare-remind na ito, temporary lang to. Mas maganda yung long term. Like for example, yung mga gamit, yan. Parang nawawala ng yung halaga. Nag-depreciate. Like for example, yung mga gamit, mga cellphone, nag-depreciate. Masalo yung mga kotse. For example, 30 million, ngayon kay Observante, yung kanya, yung sakyan niya. 34 million yung kanya sakyan niya. Kapag ibebenta after 1 year, 18 million na lang. After a year, 2 years, parang 3 years, hindi niya nabibenta ng 30. Kasi 15 million. Parang ganun din, tayong tao, nag-depreciate din. Tumatanda. Una, ang ganda natin, ang pogi natin. After that, 'di ba, mahal pa tayo nung pogi tayo, no? Bata maganda pa yung kon natin. 'Di ba, mahal pa tayo. Pero nung tumanda na, wala na din yung pagmamahal. Ibig sabihin, nag-depreciate lahat talaga. Pero,
ang Diyos, pag talagang para sa Kanya, hindi siya nagde-depreciate. Yung pwede rin sa material things, yung makita natin, yung mga gold, mga lupa, hindi nag-depreciate. Kasi, kung sa kwan siya, sa business or sa kwan. Pero kapag dito sa mundo, mawawala talaga to. Temporary lang. Yan. Lahat nag-depreciate at pati yung kwan natin, lahat. Parang meron pa akong narinig na kwan, yung sabi rin ni Pastor Bante na, yung kung gusto mong kwan pa rin, cute or pogi, maganda. Yung alagaan mo, ngipin, saka yung buhok. Kasi nga, pag bungal ka, pangit tingnan, di ba? Tapos kapag yung buhok mo, di ba, pag kwan na, yung sa lalaki, kapag panot na ganyan, wala. Kaya lagi dapat kwan, lagi dapat parang magpapasalon ka na gano'n, ayusin mo. Ganun. Kaya, ah, ganun, temporary lang lahat. Kaya dapat nating, yan, manalangin, manampalataya, kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. Dapat, saka sabi dito sa verse 25, at kapag kayo ay nanalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyo namang Ama na nasa langit ay mapatawad. Yan. Sabi dito na moving past your past. Yan. So, yung mga past, di ba, yan, may, like for example, kahapon, may mga napag-aralan tayo na may mga conflict, ganyan, na hindi ang hirap na rin tanggalin, mas lalo pag sobrang sakit ng ginawa ng isang tao sa atin, ang hirap mag-move on. Pero sabi nga ng Panginoon, kailangan natin silang patawarin. Yan. At, mag-move on. Moving past your past. Kasi pag inanarapan natin yung past natin, masasaktan lang tayo. At pwedeng alalahanin yung past natin na yung naging nag-grow tayo. Ito ako dati, hindi ako marunong ganito, yung mga bagay, mag-edit niyan. Pangit pa. Tapos yung titingnan mo, blessing kasi nga, ngayon, ang ganda na. Pag titingnan ko yung yung sa business ko, 2 years ago, yung dati, Gcash Mastercard lang yung binibenta ko. Dahil wala na akong mahal na stock, ginawa ko ng paraan. What if ako na lang yung mag-cash out kahit wala ng ATM? Yun, mga ganung paraan na parang pag ibabalikan mo yung mga past mo, ang ganda. Ay, ito ako, nagdi-deliver ko yung pera, nagbabike lang ako. Kasi ngayon, may motor na ako. Mga ganun, yung blessing ng Panginoon. Pero yung past na, yung mga masang bagay, tapos na yun eh. Past is past. Wala na, hindi na may babalik. Ganun. At madaming pagkakataon na sabi nga ng Panginoon na patawarin natin yung isang tao o isang kung anong mga nangyari. Kung natin kalimutan natin. Kasi ang Panginoon, sabi dito, sa verse 25, at kapag kayo ay nanalangin na nakatayo, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang ang inyo namang Ama na nasa langit ay mapatawad kayo sa inyong mga pagsalangsang. So kapag nagpatawad tayo, papatawarin tayo ng Panginoon. Madaming mga verses dito. Tingnan natin dito sa Matthew chapter 6 verse 14. Matthew chapter 6 verse 14. Sabi dito, dahil sa nagpatawad kayo sa mga tao sa kanilang mga pagsalangsang o mga kasalanan, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Yan. So, sinabi ulit na kapag nagpatawad tayo, papatawarin din tayo ng Panginoon. Ano pa? Matthew 18:23. Ito, hindi naman na siya yung medyo connected pa siya. 18:23. Sabi dito, dahil dito ang paghahari ng langit ay inihalin tulad sa isang hari na nais maningil ng pautang sa kanyang mga alipin. Yan. So kahapon napag-aralan natin to na isang hari na may mga utang sa kanya na gusto niyang kunin yung mga utang. Pero siya kasi pinatawad niya yung isang tao. 'Di ba kung maalala niyo, yung nangutang sa kanya na alipin, pinatawad niya kasi nga lumuhod siya, binigyan niya ng chance. Ganon din na ang Diyos, kapag nagpatawad tayo, papatawarin din tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin. Ano pa? Meron pa dito Ephesians 4:32. Yan. Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32. Sabi dito, subalit magiging mabait
kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa, kung paano kayo ay pinatawad ng Diyos kay Kristo. Yan. So, kung pag-aaralan natin, pinatawad tayo nung una, dapat magpatawad din tayo. Parang ni-reverse lang. Kapag pinatawad natin yung isang tao, papatawarin din tayo. Pero ang Diyos kasi yung unang nagpatawad sa atin. Yan. At dito, na gusto niyang pinupush na maging mabait tayo sa isa't isa, mahabagin, magpakatawaran sa isa't isa. Yan. Kagaya ng ginagawa sa atin ng Panginoon na pinapatawad tayo. And last, sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 13. Colossians chapter 3 verse 13. Yan, sabi dito, magbatahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kapag ang sino man ay mayroong hinaing laban sa kanino man or mayroong sama ng loob, kung paanong kayo ay pinatawad ni Kristo, gayon din kayo magpatawad. So ilang times na magpatawad? Nung napag-aaral natin kahapon, 77 times, di ba? So, kailangan lang natin silang patawarin, tapos yung mga past na nangyari sa kanila, kalimutan na natin. Kung talagang nagsabi sila ng totoo na, oo, pinapatawad na kita, o kaya pinatawad din sila, past. Minsan nawawaling respect, pero kahit man di sila patawarin, or anong pa rin yung respect. Kasi nga, yung nakadesign tayo na maging mabait pa rin, na kahit mahirap, pero sisikapin natin na pansinin pa rin sila, na kahit parang ang hirap na kausapin, gano'n. Pero kung kakalimutan mo na yun, kung talagang humingi ng sorry, ganyan, tanggal na, gano'n. Tapos yung humingi na tayo ng sorry sa nagawa natin kasalanan, ayaw pa rin tayong patawarin, bahala na siya. Kasalanan na yun, kasi yun nasa Bible eh. Na kapag humingi ng tawad, papatawarin na eh. Hindi kagaya ng humingi ng tawad tapos wala pa rin. Hindi. Sobrang grabe yung ginawa mo. Hindi. Mas lalo siyang papaluin ng Panginoon. Mas siyang i-express ng Panginoon. Na kasi nga, hindi niya tayo pinatawad. Tayo kasi sincere naman tayo na naghumingi ng tawad. Kaya bahala na siya kung papatawaran tayo hindi. Ganun lang. Kaya ganun, kailangan lang natin na mag-move forward. Kasi pag hindi tayo umalis dun sa mga naisip natin, yung mga nagawa natin o nagawa nila, lalo pag tayo nakagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo humingi ng tawad, yung mga problema, kasi problema na rin yun eh. Yung parang nasa utak mo lagi, paano kaya pag gumawa ulit ako ng masama ganyan, titingnan ulit niya ako, masama yung tingin niya sa akin. Pero, move forward lang tayo kasi ang Diyos na yung bahala. Basta once na humingi tayo ng tawad, ang Diyos na yung mangunguna sa atin. Kasi ang Diyos nagpapatawad. Kaya kailangan lang natin na manampalataya. Ipag-pray. Meron pa nga yung love your enemies. Yan, ipag-pray. Kung hindi mo na kayang harapin, ipag-pray natin. Manampalataya tayo, tapos magtiwala tayo. Ang Diyos na yung bahala. Ang Diyos na yung mangungusap. Kasi tayo ay, yung pinag-pray na natin yung isang natin, kakonflict natin. And then, move forward. Kasi once na nasa stuck pa rin tayo, yung utak kasi natin, lalo pag problema, yung kapag ang dami mo ng problema ganyan. Pero meron akong nabasa kasi na sabi nga, yung problema part na yan ng buhay. Hindi na maalis yan kasi kunyari may problema ulit. Sigurado may mas malaki pang problema. Kaya yun na, kailangan mo ring mag-move forward. Sige lang, focus tayo sa Panginoon kung ano yung kalooban niya. Tuloy lang. Ganun. Kasi wala rin, ganun talaga. Hindi matatapos yung problema. At sa heaven lang yung mawawalan kapag kinuha ng Panginoon. Kaya nga dapat tsak tayo na pupunta tayo sa heaven. Simple lang, tanggapin lang natin tayo bilang tagapagligtas, humingi tayo ng tawad. Kung gusto mo talagang maligtas, ganun. Kasi nangyari ngayon, malapit ng Holy Week. Kasi di ba nangyari, 3 days, papako sa krus, yan. After 3 days na buhay siya, ganun. Pero yun, kung lang na yung history na lang yun, yung pagpapakita na ang Diyos talaga, ay binayaran niya yung kasalanan natin. Nagpapako siya. Nagkatawang tao siya para bayaran yung kasalanan natin. Kaya, sana yung parang makita natin doon, yun nga, yung kasalanan kasi natin binayaran niya. Pinatawad niya tayo once na tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi pinapasok natin yung ating Panginoon sa ating puso na nanampalataya tayo.
na hindi natin siya kita, pero nananampalataya tayo na mayroong Panginoon. Gano'n ka lalim yung faith natin. Kasi nga, kahit nga tayo, nagpe-pray tayo, hindi natin alam yung mukha niya. Hindi natin alam yung kung asan siya. Pero proven and tested na meron talagang Panginoon. Yan. So, nawa ay andun yung faith natin sa pagpanalangin. Yan. At praying na mas lalo tayo maging matatag sa buhay and mas magpatuloy, mag-moving forward kahit mahirap pero tuloy lang kasi saan pa ba yung mga problema mo kung din yan matapos din yan. Kaya praise the Lord dahil may mga ganong sitwasyon na magpatuloy tayo. Okay. So let's pray. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong salita na kailangan po namin na moving forward para harapin ang bagong buhay, bagong pag-asa na kami po ay haharap sa mga ah, problema na darating pa at alam po namin na ito po ay mapagtatagumpayan po namin. Alam po namin, Panginoon, na meron pang mas malaking problema once na nasolusyonan po namin yung isang problema. Pero alam po namin, Panginoon, na hindi niyo po binigay sa amin ito kung hindi po namin kaya. Dalangin po namin, Panginoon, na masalan niyo po kaming palakasin, physically, spiritually, Panginoon, sa gagawin po namin. Kayo po yung lagi naming unahin. Kasi this world ay temporary lang talaga, Panginoon. Hindi po namin ito kayang mahalin or masustain. Kaya nawa, Panginoon, ng inyong kalooban ang masunod, Panginoon. At lagi niyo po kami i-remind at nawa ay yung mga gagawin po namin ay maging tama po, Panginoon. We pray si Ma'am Raquel. Thank you, Panginoon. Nandiyan po siya lagi, nagpapatuloy at laging nagtitiwala po sa inyo. Panalangin po namin na bigyan po siya ng kalakasan at wisdom sa pagtatrabaho, mga decision, sa pag-drive, pag-aalaga kay Sean, Winkle, and Giselle, Panginoon, nawa ay masabaan niyo po yung patience sa pag-aalaga, Panginoon. At nawa i-provide niyo po yung pangailangan po nila at ang kanyang kuya, nawa ay po yung patuloy na mangusap sa kanya na tanggapin kayo bilang sa pagligtas at madala po sa church Panginoon, upang mabago, Panginoon, ang kanyang buhay, Panginoon. We pray, Panginoon, si Sir Dave, kayo po yung patuloy na magbigay sa kanya ng mas madaming wisdom, kaalaman, Panginoon, sa lahat ng mga kanyang gagawin, mga plano, mga trabaho, Panginoon. We pray na kayo po yung patuloy na mag-guide sa kanyang buhay, sa kanyang future, Panginoon, nawa ay maging maayos at sa kanyang pag-drive. Ingatan niyo po siya lagi, Panginoon. Nawa ay linyo po Panginoon, sa disgrasya. Medyo malayo pero sa decision niya, Panginoon, na makapag-work, nawa ay maging blessing, Panginoon, ito po sa kanya. Panalangin po namin kanyang family, kanyang mother, father, kapatid, or pinsan, nawa makilala po kayo, Panginoon, bilang pagligtas at ingatan niyo po sila ano mga karamdaman na meron po sila, nawa ay pagalingin niyo po, Panginoon. At kayo po yung manguna sa kanilang buhay, nawa purihin po kayo sa kanilang mga achievement. At we pray, Sir Joshua, thank you, Panginoon, sa inyong pagbibigay sa kanya ng mas madaming mga wisdom, Panginoon, kaalaman sa yan pag-work, mga gawain sa mga gawain, Panginoon, na ginagawa niya po ngayon. Nawa kayo po yung patuloy, Panginoon, na magbigay sa kanya ng kalakasan sa pag-drive din. Nawa inipo po sa Panginoon sa kapahamakan, Panginoon, sa mga lasing, Panginoon, or mga hindi po nakakaintindi. Nawa ay mahaba rin, Panginoon, ng kanilang patience, lahat po kami sa pag-drive. At we pray, Panginoon, ng kanyang family. Nawa kayo po yung patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa kanila, sa kanilang mga ginagawa, mga decision sa buhay. Kanyang mother, bigyan po siya ng kalakasan, magpatuloy, manampalataya po sa inyo upang ang kanyang sakit ay gumaling at masustain yung mga pangailangan po nila sa pang-maintenance kanyang father at kayo po yung patuloy na magbigay pa ng kalakasan para makapagtrabaho po pa sa bahay po nila, Panginoon. At we pray yung kanyang kapatid na makapagtapos pa sa pag-aaral at nawa makilala po kayo, Panginoon, bilang tagapagligtas, Panginoon. Maligtas po sila, Panginoon. We pray, Panginoon, ang aming maghapon na gagawin at tulungan niyo po kami upang magawa po lahat ng plano po namin at nawa nalilin niyo po kami sa sakit. Nawa ay kung may sakit man kami, pagalingin niyo po kami, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at makapag trabaho ng maayos, Panginoon. Thank you, Panginoon, sa inyong biyaya
Thank you, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Thank you, Panginoon, sa pagpapatawad po sa amin mga nagawang kasalanan. At humingi po kami, Panginoon, ng inyong mga kapangyarihan. Nawa, bigyan niyo po kami ng kapangyarihan para po magawa yung mga mabubuting bagay at maiwasan, Panginoon, yung mga kasalanan. At thank you, Panginoon, sa paggabay, mga successful na mangyayari po mamaya, Panginoon. Ito pong dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.